ng mga awitin na yan. Amen! The music is very good, but there is no substitute for the preaching and the listening of the Word of God. Shall we all stand up, please? At muli po nating tawagan ang ating mahal na pastor to give us the Word of God. All right, let's open our Bible in the book of 1 Samuel. Please, arang-arang ang ating special music this evening. I hope you enjoy the singing, amen. And you enjoy the hearing of the singing, amen. But there's no substitute for the preaching of the Word of God. Pakihanap po yung magulang. Nawawala po yung magulang. First Samuel chapter 4 and verse babasahin ko na naman po, pakisundan nyo na naman po ang 1 Samuel chapter 4 and verse 21. The Bible says, "And she named the child Ichabod, saying, The glory is departed from Israel, because the ark of God was taken, and because of her father-in-law and her husband. And she said, The glory is departed from Israel, for the ark of God is taken." Now, the glory of God departed from Israel. The glory is departed from Israel because the ark of God is taken. Nawala yung salita ng Diyos sa kanila. Kaya nawala rin yung glory ng Diyos sa kanila. No? So tayo sandaling pumikit at manalangin dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Muli po ay nagpupuri kami at nagpapasalamat sa hapon ito, sa gabing ito na muli niyo po kaming binalik sa bahay-sambahang ito upang sumamba sa inyo, O Diyos, sa Espiritu at katotohanan, at muli upang makapakinig ng inyong mga banal na salita. At sa pagkakataong ito, O Diyos, pangunahan niyo po kami. Kayo po, Panginoon Diyos, ang patuloy na magsalita sa kalagitnaan po namin. Gamitin mo lang naman po ang bibig ng iyong lingkod. At kayo po, O Diyos, ang patuloy na umabot ng aming pangangailangan, O Diyos. Gamitin mo po ang aming kanyang Biblia at anuman pong matutunghayan po namin sa inyong mga salita ay maunawaan po namin, at ang bawat maunawaan po namin ay maisabuhay po namin. Diyos, salamat po sa pribilehiyong pinagkaloob po sa amin. Patuloy niyo po kami pangunahan sa gabing ito at pagpalain niyo po ang inyong mga anak maging ang aming mga kapatiran nandun sa kanilang tahanan sa Google Meet. O God, please, bigyan po kami ng magandang signal at magandang sound system sa ganun makarating po sa kanila ang inyong mga salita na maliwanag, Panginoon Diyos, at abutin mo po ang pangangailangan ng bawat isa. O God, salamat po sa kabutihan mo po sa amin. Pagpalain niyo po ang inyong gawain sa lugar na ito at gamitin mo po ang bawat anak niyo at para sa patuloy na paglago ng inyong gawain sa lugar na ito. Make as a blessing sa mga tao na nakapaligid po sa amin at abutin mo po ang pangangailangan ng bawat tao. At ganoon din po, pagpalain niyo po ang aming Pastor Hill at ang kanyang buong sambahayan, and also the church as a whole. Ganoon din po sa Pastor Ed, sa kanyang pamilya at kanyang gawain sa San Pedro. At ganoon po sa iba't ibang dako, Panginoon Diyos, na mula sa aming mga churches na ito ay patuloy pong pagpalain. Gamitin mo pong bawat preachers and pastors para maabot ang pangangailangan ng mga tao sa kanya-kanya po naming area of responsibilities. Salamat, Panginoon Diyos. Ibinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kalwalatian po sa inyo. At kung may nakikita mang kayong bahid ng kasalanan sa aming puso at isipan, patawarin niyo po kami, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, please be seated. Alright, kaninang umaga, ano nga ang title ng ating pinag-uusapan?
in the absence of God. Kasi yung Ichabod is ano ibig sabihin ng Ichabod? The glory departed. It is inglorious. No? Nawala na yung glory because God is no longer there. Pag nawala yung Diyos, mawawala yung glory. No? Kaya nga, ang pinag-usapan natin ngayon ay in the absence of God. No? And in the absence of God, you can find glory in the first place. No? And in the absence of God, ano yung pangalawa? Trouble shall quickly come or surely come. No? Pag nawala na yung presensya ng Diyos, ay sigurado, yung trouble pa man din na yan trouble talaga. No? Iba yung may problema ka na nasa Panginoon ka at iba yung problema na wala ka sa Panginoon. No? Doon tayo nako-confuse No? Malalaman natin kung tayo nasa Panginoon. No? Kung ang pag darating sa atin ang problema, alam natin mag-stand pa rin sa tama. No? Kasi pag wala na tayo sa Panginoon, ang bilis natin mag-react pag may problema. No? Huwag natin nahayaan na iwanan tayo ng Panginoon. No? Isa lang naman dahilan kung bakit tayo iiwanan ng Diyos. No? I mean, of course, hindi na tayo iiwanan ng banal na Espiritu ng Diyos kasi pangako sa atin yan, sumampalataya tayo, sinil tayo ng Holy Spirit, nag-indwell yung banal na Espiritu dito sa katawan na to, hindi na tayo iiwanan yan. Pero yung presensya ng Diyos, pwedeng mawala sa atin. Ibig sabihin, nandyan nga yung banal na Espiritu, pero hindi naman siya makapag-work. Bakit? Ang sinusunod natin yung sarili natin. So, nag-grieve lang siya. So, hindi natin makita yung presensya ng Diyos. And when the presence of God is not there, no? In the absence of God, pag wala na dun yung presensya ng Diyos, may problema na. At pag may problema na wala presensya ng Diyos, gera patani yan. Amen. Kaya mahirap pagkasunduan. Ibig sabihin, pag wala yung Diyos na namamagitan, hindi magkakasundo yung mag-asawa. Pero salamat sa Panginoon kung normal naman nag-aaway yung mag-asawa, no? Pero ang hindi normal, yung hindi kayo nag-uusap ng mga ilang araw na. Delikado yun. No? Huwag yung hayaan na iwanan kayo ng presensya ng Diyos. Yung hindi kayo magkikibuan, Cold War, delikado po yun. Kasi huwag mong kakantiin yan dahil pag kinanti mo yan, sasabog yan. At pag sumabog yan, maraming mga kasamang sasabog yan. Minsan kaldero, electric pan, plancha, cellphone. No? So, hindi maganda yon. No? Kaya, see to it na lagi nating nakikita yung presensya ng Diyos. Amen? Huwag natin nahayaan yung presensya ng Diyos. Kung uupuan nyo lang yan, madaling pag-usapan yan, basta nandyan kayo sa harapan ng Diyos. No, huwag nyo pagtatalunan yung isang bagay na napakaliit, napaka-elementary pang bata. Tapos palalakihin nyo kayong mag-asawa. No? Buti pa nga yung mga bata, tignan mo yung mga bata pag nag-away sila. Nag-away sila ngayon. Maya-maya, bati na ulit yan, naglalaro na ulit. Pero yung mga nanay niyan, dahil nag-away yung mga bata, nag-away din yung mga nanay. Magkabati na yung mga anak nila, sila magkaaway pa rin. No? Na hindi maganda. No? Kaya, wag natin nahayaan mawala yung presensya ng Diyos sa atin. Because in the absence of God, trouble shall quickly come. No? It will surely come to us. Then the third thing is, in the absence of God, defeat is sure. Alam mo ba yon?
pag nawala na yung presensya ng Diyos, sigurado ang pagkatalo natin dito. Kaya nga tignan mo, ang nangyari kay Eli. Sa verse 10 ng chapter 4. And the Philistines fought, and Israel was smitten, and they fled every man into his tent, and there was a very great slaughter, for there fell of Israel 30,000 footmen. Wow. Defeat is sure when God is not there. Sigurado kang talo. Sigurado ang pagkatalo mo pag wala ang Diyos, pag hinayaan mong mawala yung presensya ng Diyos sa buhay mo. Alam naman natin itong mga Israelites, they gone a lot of battles. At sa tuwing sasamahan sila ng Diyos sa kanilang battles, lagi silang nagtatagumpay. But when they forsook the Lord, pag dinusobey nila ang instruction ng Diyos, doon sila natatalo. Just like what happened here. Amen. Pero mo 30,000 footmen ay pinatay ng mga Philistines. Malaking dagok sa kanila yon. Ha? Bakit? Wala yung presensya ng Diyos eh. Hayaan mo bang mawala yung presensya ng Diyos sa pamilya mo at hayaan mong magkandamatay yung bawat mga anak mo? I'm not saying mamamatay physically. Pero pag yan ay nawala sa church, naturally, mamamatay yan spiritually. That is separation. No, hindi man sila siguro, hindi na sila mamamatay, hindi na sila mamamatay papunta sa impyerno. They may be saved. Maaaring ligtas na sila lahat. Pero pag yan, pag nawala yung presensya sa tahanan natin, maghihiwa-hiwala yan, mag-scattered abroad yan. Opo. Doon na ang siguradong pagkatalo natin. Amen? Kaya ang tanong ko, what is your battle in your life? Ano ang battle natin sa buhay natin? Ano ang battle natin sa buhay natin na gusto nating ipanalo? O gusto nating ma-overcome yung ating kalaban? Ano? Kung ano man yan, don't allow God, huwag mong hayaan na mawala yung presensya ng Diyos sa buhay mo. O sa buhay ng pamilya mo. Kasi if not, defeat is sure. Magiging talunan tayo, kapatid, pag pinabayaan natin mawala yung presensya ng Diyos sa buhay natin. So, alam naman natin, ano ang weaknesses natin bilang Kristiyano? Na kadalasan tayong pinipin down ng dyablo. Kadalasang nagpipin down sa atin, kadalasan tayo nagiging talunan. Kasi ganito yung kapatid, pag meron na tayong kasalanan na kinikep sa atin, mawawala na talaga yung presensya ng Diyos. Hindi ka naman pwedeng samahan ng Diyos na ikaw ay may itinatagong kasalanan. That's why defeat is sure. Siguradong talo ka dyan. Maaari, ngayon meron kang ginagawa, pwede mong itago sa mata ng iyong mga kapatid. But not in the sight of God. Hindi mo pwedeng itago yan sa mata ng Diyos. Amen? So in the absence of God, defeat is sure. Anong gusto mo? Defeat or win? Which do you prefer? Manalo, matalo? Pagtataya ka nga ng loto, gusto mong manalo eh. Kanina nga lang, bumili ka pa ng ticket ng loto eh. Nagbabaka sakali ka pa rin eh. Kapatid, hindi na tayo naniniwala sa anumang sugal. Kahit anumang pinupustahan ng pera, hindi natin ginagawa yan. Lalo na yung online sabong na yan.
So anong kahinaan meron tayo? At gusto nating ipanalo. Simple lang, kung gusto mo ipanalo yung laban mo na yan, huwag mong hayaan mawala yung presensya ng Diyos sa buhay mo. Amen? Attitude ba? Bad attitude? Don't allow God na mawala ang presensya niya sa buhay mo. Pride? What else? Vices? Pagka-addict pa rin? Pagka-addict sa cellphone? Sa ML, sa TikTok, whatever? Anong battle meron tayo na nahihirapan nating i-overcome? Mahihirapan talaga natin ipanalo yan kung wala ang presensya ng Diyos. Amen. Sabi ni Solomon, the horse is prepared against the day of battle. In Proverbs chapter 21, in verse 31. The horse is prepared against the day of battle, but safety is of the Lord. Yung safety dyan is victory. Ang pagtatagumpay ay nasa Panginoon. Kaya hindi natin pwedeng ihiwalay ang Diyos sa preparasyon. Ano ang preparasyon mo ngayon? Sabi mo, gusto ko mag-aral sa Bible school. Ano na ang ginagawa mo ngayon? Saka pa lang ba mag-aayos pagka ikaw ay nasa Bible school na? Ba't hindi mo na practicein ngayon yung ginagawa ng mga Bible school students? Total, doon ka naman pupunta eh. Hindi pagsasabi mo, pagdapunta ko na doon, saka ko gagawin yun. Gawin mo na ngayon. Para pagdating mo ron, hindi ka na mahihirapan. Hindi, less na yung battle mo. At medyo sigurado na yung panalo mo. Amen. In the absence of God, defeat is sure. Don't allow it to happen. Ang matindi nga dito, yung battle natin, tignan nyo, yung battle natin, iba-iba tayo ng battle sa buhay natin. Pagpunta nga lang sa church, battle na eh. Magsisimba ba ako o hindi? Kita mo, wala ka pa rin hanggang ngayon. Battle. Di ba? Magpe-pray ba ako? Hindi. Battle. Join ba ako sa exhortation o hindi? Battle. Paano ka magtatagumpay kung hinahayaan mong mawala yung presensya sa buhay mo? Hindi natin nakikita yung ating kaaway. Hindi mo naman kaaway yung katabi mo. Kasama mo sa bahay, wala kang kaaway dyan. Yung kaaway mo, yung hindi mo nakikita. Kaya yung battle natin, within, hindi natin nakikita. Sabi ni Paul, we're not wrestle against flesh and blood. Hindi. But against principalities, against powers, against the ruler of darkness. Di ba? Sabi sa Ephesians, yung battle natin ay hindi natin nakikita. Kaya nga pag wala yung presensya ng Diyos dyan, siguradong talo ka, kapatid. Kasi yung kalaban natin, hindi natin nakikita at siya ay most powerful na nilalang. He is more powerful than us. Pero hindi siya most powerful sa Diyos. Hindi siya mas powerful sa Diyos natin. Kaya nga hindi tayo pwedeng humiwalay sa Diyos natin. Hindi natin pwedeng hayaan mawala yung presensya ng Diyos sa buhay natin. If not, sigurado ang pagkatalo natin. Ganun na lang tayo palagi. Balik-balik lang tayo lagi niyan sa ordoneta. Amen. Kaya nga grabe ng exhortation, grabe ng encouragement na tatanggap natin mula sa salita ng Diyos para lang magpatuloy. Just keep on, just keep on. Huwag mo wawalain yung contact mo sa Panginoon. Huwag mo nga hayaan mawala yung presensya ng Diyos sa buhay mo. And there's only one reason para mawala yung presensya ng Diyos sa buhay natin, and that is sin. Yan ay kasalanan. Amen.
Nandiyan pa ba si Noah? Kasalanan lang. Kasalanan lang ang pwedeng maging dahilan na mawala yung presensya ng Diyos sa buhay natin. Just like what happened to Eli. Amen. At pag nangyari yun, siguradong talo tayo. Kaya nga ang exhortation ni Paul sa mga taga-Korinto in 1 Corinthians chapter 15, the familiar passage in the book of Corinthians. 1 Corinthians chapter 15. Just umpisa natin sa verse 55. Sabi diyan, "O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord." Sure, ang pagkapanalo natin kung magtutuloy-tuloy lang tayong gagawin yung ating responsibility, kapatid. May pangako na sa atin ng Panginoon ng pagkapanalo ay victory. Kung magpapatuloy lang tayo, sigurado na yung pagkapanalo natin. Kasi in-overcome na ng Panginoon yun. Susunod lang tayo sa Panginoon. And we will win. We will surely win. Amen. Anong gusto mo mangyari? Manalo? Matalo. Huwag na kalimutan mo na yung sugal. Hindi tayo naniniwala sa sugal. Ha? Naniniwala tayo that all things work together for good, whether it be bad, whether it be evil. Inaalaw ng Diyos yan mangyari sa buhay natin para yan sa ating ikatututo, ikalalago at ikatatag natin bilang isang mananampalataya. Amen. In the absence of God, defeat is sure. That's why wag natin hayaang mangyari sa atin yun. Amen. Then, number 4. In the absence of God, destruction is certain destination. Yeah. In the absence of God, destruction is certain destination. Sabi niya sa chapter, balikan natin yung ating text. In chapter 4, in verse 17, ito yung nangyari kay Eli. Ilang beses na natin ito nabasa kaninang umaga. No? Kung paanong sinabi sa verse 17, "And the messenger answered and said, Israel is led before the Philistines, and there hath been also a great slaughter among the people, and thy 2 sons also, Hophni and Phinehas, are dead, and the ark of God is taken. And it came to pass when he made mention of the ark of God, that he fell from off the seat backward by the side of the gate, and his neck brake, and he died. For he was an old man, and heavy, and he had judged Israel 40 years."
destruction is certain destination in the absence of God. Yeah. Sigurado po yun. Tumago lalo. Yang nangyari na yan kay Eli at sa kanyang mga anak ay sinabi pa lang yan ng Panginoon sa mga naunang talata. And it happened. Nangyari na. At ganun din, alam mo pa ganun din ang nangyari kay Saul? Ha? Sa chapter 12, in verse 25, isa natin. Chapter 12, in verse 25, sabi ng Panginoon kay Saul, But if he shall still do wickedly, he shall be consumed. You shall be consumed, both ye and your king. Consume is destruction. Papunta ka talaga sa destruction, Saul. Kung magpapatuloy ko sa wickedness na yan, and nagpatuloy siya. Pumalaot si Saul sa kanyang kasalanan. Pumalaot si Saul sa kanyang kasalanan. Distraction ang tinatahak ni Saul. Samantalang napakaganda ng kanyang simula. Pero ngayon, papunta na sa destruction. Dahil sa kanyang kasalanan. Dahil sa kanyang disobedience. Amen? Alam naman natin mga kapatid, that before destruction, pride comes first. Bago nasira yung pamilya natin, nauna nang tumaas yung pride. When pride cometh, ang kasunod nun, destruction. Not only shame, but destruction. Shame and destruction, wag natin pababayaan na mawala yung presensya ng Diyos sa atin. Because destruction is certain. Destruction is certain. Yung sinabi ng Panginoon kung anong mangyayari kay Eli, ganun ang nangyari kay Eli. At kung ano sinabi ng Panginoon na mangyayari kay Saul, ganun mismo ang nangyari kay Saul. Kaya sinasabi sa inyo mga kapatid, kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa iyo, pag hindi tayo sumunod, ganun din ang mangyayari sa atin in the future. Amen? Only pride, when pride cometh, destruction first, pride first before destruction. Pag nakita na natin yung pride, ang pride na yung nangunguna sa atin, nawawala na yung presensya ng Diyos. Because God hates proud people. Ayaw ng Diyos ng taong very proud. Yung taong matataas ang pride. Kaya nga mas pinili ng Panginoon na pumili siya ng mga taong mga walang pinag-aralan para gawin niyang apostles, disciples. Ilan lang mabibilang mo sa kamay yung mga taong ginamit niya na may pinag-aralan just like Paul. Pero the rest lahat halos mahihirap. Kaya God uses ordinary people. Sabi ng ginagamit niya yung mangmang para i-compound, para ipahiya yung mga matatalino. Kaya don't be proud. Huwag tayong mapagmataas sa harapan ng Diyos. In the first place, yan lang naman ang magpapasira ng ating pamilya. Lalo na tayong mga Kristiyano, lalo na tayong mga staff, whether you are full-time or non-full-time staff. Yung pride natin bilang asawa
ang magpapa-stir up ng ating galit para tayo ay magtalo, mag-away na mag-asawa. Amen. And eventually, dahil sa pride na yan, maghahamunan kayo ng hiwalay. Hiwalay kung hiwalay! Ang puti sa dikolor. Buti kung ganun lang. Pero yung very brave ka na, kung ayaw mo sa akin, ayaw ko sa'yo. Familiar? Hindi naman ganyan ang command sa atin ng Diyos. Husband, love your wife. That's it. That's all. At kung mahal mo yan, hindi mo siya sasaktan. Physically man o emotionally man, hindi mo siya sasaktan. At kung ikaw naman asawa, meron ka namang godly na husband, bakit hindi ka makapag-submit sa iyong husband? At then yan ay sign ng iyong pagre-respeto sa authority ng Diyos na inilagay sa iyo. Amen. Kaya nga hindi give and take, huwag kang mag-aantay na may bibigay sa iyo para mayroon kang matanggap at isa ka mo siya bibigyan. Hindi. Kung ano ang command sa atin, susundin lang natin at gawin lang natin ang kanya-kanya nating responsibilities. Magandang ilagay ito sa ating mind. I-mindset natin ito. Na in the absence of God, destruction is certain destination. And broken homes, broken families is a product of our own pride. Yun lang naman talaga yun eh. Bakit ba maraming broken families? Dahil may mga magulang na very proud. Hindi nagpapatalo, hindi ginagawa yung kanilang responsibilities. Samantalang kung susunod lang tayo sa instruction ng Diyos, mapapaayos yung pamilya natin, mga kapatid. Amen. So to avoid broken homes or broken families, get the glory of God, which is always available. Ano sabi ni Solomon sa Proverbs chapter 15 in verse 23? Sabi yan, the fear of the Lord is the instruction of wisdom, and before honor is humility. You want glory? You want honor? Be humble. Stay humble. Ganun lang ang kasimple ang ibig sabihin. Don't be proud. Because pride goeth before destruction. So ang tanong, paano nga ba natin ipipreserve? Yung ating pamilya. Para ma-avoid yung destruction. Paano natin gagawin yun? Just go back to the Word of God. Go back to the instruction of God. Amen. In the absence of God, destruction is certain destination. Number 5 and last. In the absence of God, the devil is present. Tandaan mo yan. Pag nawala yung presensya ng Diyos, may isang lalabas opposite ng Diyos. Chapter 16 in the book of Samuel, it's about soul. Chapter 16, in verse 14, the Bible says, but the Spirit
of the Lord departed from Saul. It is sad. It is sad that the Spirit of the Lord departed from Saul, departed from the king. Amen? Alam mo, nung araw ganun eh. During the Old Testament, maliwanag, iniwanan siya ng banal na Espiritu ng Diyos. You know what is the good things about us, Christians? Nung sumampalataya tayo sa Panginoon ngayon, nung buhat ng sumampalataya tayo, sabi ng Biblia, tinatakan tayo ng banal na Espiritu ng Diyos. Which means, yung banal na Espiritu ng Diyos yan hanggang sa araw ng katubusan. Hanggang sa pagparito ng Panginoon, hanggang sa umuwi tayo sa langit. Maninirahan yung banal na Espiritu dyan. Hindi ka iiwan, ni hindi ka pababayaan. Pero kadalasan, iniiwan natin at pinapabayaan natin. We forsake God. We pursue God. We pursue the presence of God. Don't forget that in the absence of God, the devil is present. Sabi niya, but the Spirit of the Lord departed from Saul, and the evil spirit from the Lord troubled him. No? Ang kapalit ay evil spirit. It is the devil. Which means pinabayaan ng Diyos na i-trouble siya ng masamang espiritu. Kaya pagkatapos nito makikita mo si Saul, grabing kabigatan niya, grabing envy, grabing inggit niya kay David. Nagkaroon na siya ng killer instinct, gusto niyang ipapatay pati yung kanyang sariling tao like David. Pinapatay niya pa yung isang priest, si Ahimelech. Why? Because wala na yung presensya ng Diyos eh. At pag wala na yung presensya ng Diyos, ayun na yung presensya. Ayun yung evil spirit na ang present kay Saul. And don't allow it to happen to you, Christians. Mangyayari pa ba yun ngayon, Pastor? Yes, it could happen. Maaaring hindi na umalis yung banal na espiritu sa ating katawan because that is already promise of God, the promise of God. Pero yung evil spirit pwede pa rin mag-trouble sa atin. At pwede pa rin tayong i-oppress. At pwede pa rin tayong paglaruan ng diablo kung hindi tayo magpapasakop sa banal na espiritu ng Diyos. Amen. Alam mo kung anong kasalanan ni Saul? Disobedience. His disobedience led him to rebel against God. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanya, rebellious is sin of a witchcraft. Parehas lang yan ang kasalanan ng mangkukulam, Saul. Ha? In the absence of God, the devil is present. And don't allow it to happen, brethren. Sabi niya chapter 15. Tignan mo, balikan lang natin yung binasa natin kaninang umaga. Sabi na ni Samuel kay Saul, and Samuel said, had God, sa verse 22 ng chapter 15, had the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. For rebellious is a sin of witchcraft, and stubbornness is a sin, is as iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the Lord, he hath also rejected thee from being king. Brethren, don't allow it to happen to us.
Huwag mong hayaan na i-reject ka ng Panginoon dahil inuna mo na siyang i-disobey. Obedience is far, far better than sacrifice. No matter kung ganong ang klaseng sakripisyo ang ginawa natin, gumising tayo ng maaga, lumabas tayo, nag-soul winning tayo, lahat ginawa na natin, and yet, meron tayong hindi sinusunod sa salita ng Diyos. Disobedience pa rin tayo, kapatid. Amen. Let me remind you, brethren, especially you young people, disobedience is not just a simple sin, but it will lead you to rebellion and eventually to destruction. Huwag mong hayaan paglaruan ka ng diablo. In the absence of God, the devil is present. Kaya nga sabi ni Peter, take heed, mag-ingat ka, be watchful, for your adversary, the devil, is like a roaring lion. Siya'y pag-alagala lang dyan, umuungal, nag-aantay lang ng masisila. Don't allow it to happen to us, brethren. Huwag natin hayaan. Kayong mga anak, yung simpleng hindi nyo pagsunod sa magulang nyo ay hindi yan simpleng kasalanan. Nagbubunga yan ng rebellion, at pag ang yung rebellion ay nananatili sa iyo, papunta yan sa destruction. Yeah. Kaya pagka inutusan ka naman ng anak ng magulang mo, anak, sumunod ka agad. Pag-aralan mong sumunod ng mabilis. Because delayed obedience is always disobedience. Pag sinutusan ka, anak, pakikuha mo nga yung ganito ko, pakibili mo nga ako ng ganito, anak, gawin mo nga ito, anak, gawin mo nga ito. Opo, ma. Mamaya na po. Sandali lang po. Opo. Pero hindi sumusunod. Ano ang dahilan bakit hindi ka sumusunod, anak? Bakit hindi ka sumusunod sa magulang mo? Kala mo simpleng kasalanan lang yan? Na hindi destructive na kasalanan yan? No. Pag nasanay ka sa disobedience, sinong sinusunod mo? Hindi na, it's no longer God. Mawawala yung presensya ng Diyos. Sino ang papalit? Sinong sinusunod mo? The devil. Yung diablo ang sinusunod mo kung hindi mo sinusunod yung authority mo sa buhay mo. Simpleng pagpapagupit, ang hirap mong sumunod. Simpleng tanggalin mo yung earring sa tenga mo, kalalaki mong tao, nahihirapan ka pang tanggalin. Simpleng mag-tuck-in ka dahil mas makakagalang-galang naman yung nakatuck-in. Tingin sila eh. Sino hindi nakatuck-in? Huwag nyo nang hanapin. Sinabi ko lang naman kasi minsan may nakikita akong ganun. Parang hirap, di ba? Oo po, daw sabi niya. Mahirap bang sumunod sa magulang, mga anak? Meron bang mahirap sa pagsunod, mga anak? Tell me. Answer me. Meron bang mahirap sa pagsunod sa inyong magulang? Answer. Hindi makasagot. Kayong hindi makasagot, bakit kayo nahihirapan sumagot? Ibig sabihin ba niyan, nahihirapan ka talagang sumunod sa magulang mo? Ang tanong ko, bakit ka nahihirapan? Kasi pag hindi mo sinusunod ang magulang mo, sino ang sinusunod mo? Kasi sasabihin man niya sa'yo, huwag mong sundin yan.
Sige lang, tuloy mo lang yung ML mo. Huwag mong sundin yan. Inuutusan ka maghugas ng plato. Huwag. Tuyuin mo yung nanay mo. Tuyuin mo yung ate mo. Tuyuin mo yung kuya mo. Huwag kang maniwala dyan. Sino sinusunod mo? It's God! Oh, the devil! Ha? Sino ang sinusunod mo, anak? Kaya pag hindi ka sumunod sa proper authority mo, kapatid, may consequences ang bawat disobedience. Look what happened to Saul. Look what happened to Eli. And even David, later on makikita natin, nagbunga yung kanyang disobedience. Amen? Hindi simpleng bagay ang pag-disobey. And take note, sabi ni Paul, a familiar passage in the book of Timothy, in the last days, perilous times shall come. It is now the dangerous time. Bakit? Makikita mo that men shall be lovers of their own selves. Etc. Nandun lahat ng klase ng kasalanan at in-emphasize dun yung disobedient to parents. You think simpleng bagay lang ang pag-disobey sa magulang? Go ahead. Subukan mo. Tignan natin kung anong ibubunga niyan sa'yo, anak. Let me ask you once again, children. Before I close, meron na ba ni isang anak na naririto ngayon na sinasabi niya, buhat po nung narinig ko yung sinabi mo na yan, Pastor, sumunod na po ako lagi sa magulang ko. Will you please raise your hand? Please raise your hand. O meron ng isang sinungaling dun sa dulo. May porsyento pa. Partial obedience is always disobedience. Isa pa to. Ubod ng sinungaling. Diba? Ang tanong ko lang, bakit kayo nahihirapang sumunod, mga anak? Alam niyo naman yung pagsunod, pero nahihirapan kayong sumunod. Imagine mong mabuti tuwing hindi ka susunod sa magulang mo, sino ang sinusunod mo? Yung nagsasabi sa'yo, huwag mong sundin yan. Takasan mo, lumayas ka, sige na, go. Diskarte pa mo, sige. Huwag mong paniwalaan yung kapatid mo. Kapatid mo lang yan. Huwag mong paniwalaan yung magulang mo, sige. Gawin mo lang yung gusto mo. See that? Nakikita niyo ba yung contrast ng obedience as disobedience? Amen? I hope the message is chumong. In the absence of God, you cannot find glory. In the absence of God, trouble shall quickly come. In the absence of God, defeat is sure. In the absence of God, destruction is certain destination. And in the absence of God, the devil is present. Huwag mong kalimutan yan, anak. Kaya tuwing utusan ka ng magulang mo, maaalala mo palagi, sino ang sinusunod ko? Pag hindi mo sinunod yung magulang mo, merong ikang isang sinusunod. I hope the message is clear.
Amen. Kaya mga anak, isa lang naman Isa lang naman. Nag-constraint sa'yo para hindi kayo makasunod. Ano yun? Kasalanan. Ano yung kasalanan? Kasama na dyan yung katigasan ng ulo, kasama na dyan yung katamaran, kaya hindi kayo makasunod. Pero kan tanggalin nyo yan sa isipan nyo, isipin nyo mabuti, kinakailangan kong sumunod sa magulang ko dahil siya ang authority ng buhay ko na ibinigay sa akin ng Diyos. And I want to be blessed. Gusto kong pagpalain ako ng Diyos. Kaya susunod ako sa magulang ko. Amen! Gusto kong pagpalain ako ng Diyos, kaya magsasubmit ako sa asawa kong lalaki. Sabi ng wife. Gusto kong pagpalain ako ng Diyos, kaya mamahalin ko ang aking asawa ng tulad ng pagmamahal ng Panginoon sa kanyang iglesia. I hope the message is clear. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo pong manalangin. Dakilang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami at nagpapasalamat o Diyos sa natapos po namin pag-aaral ng inyong mga salita. Thank you so much, O God, for your word. Thank you for the message, and I pray na patuloy po itong palaguin sa puso at isipan ng bawat nakapakinig. Bagay yung ay mga kapatiran na sa kanilang tahanan, O God. Ayop nakarating po sa kanila ng maliwanag ang inyong mensahe. Binabalik po namin, O Diyos, ang buong kapurihan, ang kalwalhatian po sa inyo. At patawad po sa bawat pagkakasala sa pangu. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.